after magsalita, yung PNP, then itong pamilya, isalang natin yung mga security guard yun. Kunin mo doon. Paupuin dito, ha? Yes, sir. Okay, thank you. Mr. Chairman, Thank you, sir. with your Yes. permission, here, Mr. Chairman. Yeah, Torres Santos. Yes. With respect to the security personnel, I commit that we were able to brought some of the security personnel or roving personnel. No? We were not able to bring them all because most of them are still in duty and we cannot leave the premises of the farm and the other arena with no security guards. Now, I do confirm, Mr. Chairman, that these are roving personnel. Sometimes they are in Manila Arena, sometimes they are in Santa Cruz, and sometimes they are in Dipa. But are they uniform blue guards? No, they are just roving personnel. They're not really security personnel, but roving personnel, Mr. Chairman. So they're not member of a security agency? Personal guards ninyo ito, not members of security agency? They are not members of a security agency, but they are roving personnel within the premises or perimeters of the farm or the Manila Arena in that area. My impression last hearing was that you promised to this committee na dadali mo sila dito ngayon, yung mga pinangalanan. Ngayon may rason ka na on duty sila. Baka pwede naman siguro mag-hire kayo. Personal ninyo ito na employee eh. Dapat nag-hire kayo na ibang tao na mag-man doon sa inyong sabungan para madala sana sila dito. Mr. Chairman, to be candid, we were overwhelmed by the number of subpoena. Although we undertook last during hearing to bring some of the key personnel who will be able to shed light in these proceedings. But because of the number of personnel required to appear in today's proceedings, we did not anticipate that there will be no substitute or karelyebo po para sa mga pwesto po nila. That would leave our operations not secured or empty. So we were able. Mr. Chairman, You said, Mr. Senator Lacson, Chairman, with your permission, you did not anticipate na overwhelm kayo. Last week pa yun eh. yes, Mr. Chairman. You should have anticipated. Dahil sinupina na nga ng Senate o pinadala na invitation, dapat in-anticipate nyo na merong replacement doon. Are these licensed guards? No, Mr. Chairman. Do they bear arms? No, they do not bear arms because they are not licensed. They are not members of a licensed security agency. Although during the last hearing, I mentioned that part of our security personnel were members of a security agency. So it was a mixed who are securing the kasi last premises. hearing, parang ang recollection namin, sabi mo, part ng security agency, di ba? That would be, it speaks kasi, Mr. Chairman, yung part of it are members of the Absolute Security Agency, and part of it are, should I call, roving personnel of the... When you say roving, hindi lang sila limited sa Manila Arena. Pwede rin sila ma-deploy sa Santa Cruz, sa Batangas. So roving. Your Honor, ang setup kasi ng operation ng depende sa arena. Pareho ng lipat sa sobrang laki. Meron lang kami naka-uniforme sa gate na yun yung may baril. Para pagpasok, bigay ng paso, tapos yung mga perimeter, guardia. So how many are these kinds of guards yung sa inyo? Yung kayo mismo nagde-deploy at hindi part ng any security agency na hinire ninyo, na kinontract ninyo. Ilan lahat yun? Check into yung exactong Pero ang nangyayari dyan, parang nag-reliable na. Yung, lalo na nung panahon, itong huli, mga pandemic, palit-palitan na. Nagro-robbing sila eh. Paano nga so? Yes, sir. Yes, sir. For the record, sir, we subpoenaed 23 security personnel of the 3 cockpit arenas, but only 7 physically appeared today. So the reason being, sabi ni Atty., the president of the company, is that naka-deploy pa sila. But
sana, very important itong investigation na ito. Kailangan sanang dinala ninyo. You're given 1 week to prepare. You're given 1 week to inform your people. Or you're given 1 week to make adjustments on your deployments. Sana yung 23 nadala nyo dito. Kasi yung dinala nyo na 7, for all we know, pinili lang ninyo yan kung sino dyan ang gusto nyo dalhin. Yun lang ang impression ng committee. Sana nandito lahat yun. Yes, Mr. Chairman. The other subpoena, Mr. Chairman, we were Sorry. Correction. They were not subpoenaed. They were invited. But maybe kung hindi silang pakita, we will subpoena them. Actually, Mr. Chairman, some of them were able to receive their invitation only this Wednesday. So when they informed the management, we do not know who to relieve and who would be substituted and who would be made to appear. Anyway, dali mo dito yung mamaya yung case number 4. Hindi, yung gwardiya mamaya after sa kanila. So, go ahead with your update, CIDG. Yes, Case sir. number 4. Yes, sir. For another person that we requested for invitation, sir, is Jerry Cordiel, Jr., the financier and employer of the missing persons. I think, sir, represented by Attorney Rayban Abresencia. And the last, sir, is Mr. Arnolfo Macapas E. Hancan, the driver and trustee of Jerry Cordiel, our person of interest. That's all for the update of case number 4, sir. So, thank you. For your information, yung Rosales, security guard Rosales na sinasabi mo, wala dito sa 7 na nag-appear ngayon. So, you don't expect something to na malalabas ngayon dito dahil wala siya. We will invite him or subpoena that security guard for next hearing. So with that, we would like to listen. Pasensya na kayo, ma'am, at kanina pa kayo nakaupo dyan. Medyo mabigat yung usapan dito, kaya ngayon ko lang kayo pwede bigyan ng pagkakataon na magsalita. Please, ma'am, you have the floor. Introduce yourself at salita kayo. Let's start with the mother of John Paul De Luna. Ako po ang nanay ni John Paul De Luna Ramos. Ako po ay nagpapasalamat po. Una po sa inyo po, sir. Dahil ako po ay pinalakan at ako po ay nagpapasalamat din po ako din sa kasama ko din. Kung hindi po sa kanila, ay hindi pa ako narating. Ma'am, mas maganda siguro kung tanggalin mo lang muna para marinig ka namin. Tapos pakihila ng microphone palapit sa'yo. Go ahead. Papasalamat po ako din sa kasama ko at saka po si sir, yung nandun po sa likod po. Saka po yung pong unang-una po yung tumulong po sa akin na taga TV5 para po makapunta sa Tanawan, Quezon. And then po saka po yung CIDG. Saka po ang kapulisan po ng taga Katanawan, Quezon. Saka po yung tumulong din po sa Santa Cruz, Laguna sa amin, sa akin pong pamilya. Ako po yung nananawagan po sa aking anak na si John Paul De Luna na sa kasalukuyan po ay magtatatlong buwan na po siyang nawawala. Ay ako po humihingi po ako ng tulong. Kung sino man po ang nakakakupkup sa aking anak, kaibigan niya na po sa akin. Ay, sa isa ko po lalaki talaga. Nag-aaral po yun. Ako po sabi ko lang po doon sa boss. Sabi ko po doon sa kay sir, kinuha po niya sa akin yan. Hindi ko po siya pinapayagan. Pinilit po niya. Sabi ko, sir, hindi po pwedeng payagan yan dahil nag-aaral po yan. Minoridad po yan. Pumunta po sa akin yung si Arnold po Macapas na pinilit po ang anak ko. Sabi ko, sige, okay lang kung hindi naman papahamak ang anak ko. Sa madaling salita po nung December 27, napag-alaman ko na
Pumunta po pala ng Santa Cruz, Laguna yung anak kong yan na hindi ko naman po alam na sabi nga daw po ni Sir ay isasama sa kanong tauhan niya. Sabi ko, bakit ganon? Sakit naman ng ganon. Nag-aaral yan, nag-module yan. Tinanggap ko na rin. Pero sabi ko, sana wag nang mapahamak. Pero sabi ko, nung pong December 30, napag-alaman ko na, sabi po ni Sir na tapos na po magsabong. Sabi po ni Sir sa akin na, ate, pupunta po tayo sa pulis ng Katanawan. Dahil ang anak po ninyo si John Paul ay nawawala. Sir, bakit po nawawala? Iyan po ay tao ninyo. Sabi kong ganun. Hindi po pwedeng mawala yan. Kinuha po ninyo yan sa akin. Sabi kong ganun. Sino yung tinatanong? Sir Jerry po, Gordel. Opo, Sir Gordel. Sir Gordel. Yung pong boss po nila, Sir Jerry Gordel. Jerry Gorgel. Opo. Nasaan siya ngayon? Nado nga po, hindi nga po nakikipag-organize sa amin. Pag po tinatawagan po, sir, eh, binababaan po ako ng cellphone. Pero siya ang nag-inform sa inyo na wala Opo. yung anak mo. Opo, yun po talaga. Nasa kasalukuyan po ngayon eh, hindi po siya talaga. So siya yung financier nung grupo na ito. Oh, siya po yung boss ng aking anak na si Boss. John Paul. Itong pito nawawala sa Santa Cruz, sa Laguna, noong 29 December. Pito po sila. Ang address ay puro Barangay Bulo, Katanawan, Quezon. 5 laan po yung kasama, 5 laan po sa Bali Sindautoy, 5 laan po. Bali 5 laan po sila Utoy. Yung pong dalawa hindi po nila kasama. Si Mr. Gorgel, nandito daw, kasama yung kanyang counsel. Opo. Paupuin mo dito para matanong natin kung saan napunta yung mga bata. So itong nawawala na ito, na 5, Opo, ngayon hindi pa po nabalik. magkakilala ito sila lahat. Opo, yung pong dalawa ko saka po yung anak na rin ay magpisabo. Nakalalong pisabo. Subali po ang nangyayari sa ngayon, wala pa po kami late kung nasaan yung anak ko. Kaya po ako nananawagan talaga ako po hindi ko po alam kung saan po talaga. Masakit po talaga sa akin. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Sabi ko, kung anak nasaan ka? Hindi nga po alam kung anong gagawin ko. Sabi ko, mahirap lang tayo, no? Pero kapit ka lang, ano? Sabi ng asawa ko, talagang anak. Sabi ko sa kanya, ako na lang ang pupunta dahil hindi ko pa rin po sir maiwanan yung isa ko ring anak dahil ganyan nga po nangyayari. Sige po, magdasal lang tayo na nabuhay pa yung mga anak ninyo. At sana makonsensya yung may hawak nila sa kanila ngayon at sana ilabas sila. Salamat. Buhay. Dasal lang tayo, huwag tayo wala na pag-asa. Thank you po. Salamat po. Hindi naman abogado ang inabitan. So andyan yung abogado. Ipupuhin mo dito at siyang tanongin natin. Siya nag-represent. Kaya nga sir. Pero sige lang sir, baka may importanteng informasyon na dala-dala yung abogado. Paupo mo dito. Si the mother of Mason Ramos, ma'am. Ang sa akin lang pong masasabi ay Sir Jerry, makipag-organize siya sa amin. Makipagtulungan siya para maano na itong kasong ito. Kasi po, ako ay balo na, single parents po ako eh. Ako po ay hindi ko po alam na umalis yung anak kong yun eh. Ako po ay nagtatrabaho sa San Isidro, ay Cons Michael, mag-awad po ng bayan. Totoo ba ito nakalagay sa record dito na ang edad ng anak mo na si Mason Ramos ay 14 years old? Opo. 14? Opo. Nag-birthday po siya noong January 5. 14 years old. Bakit siya sumama doon sa mga... Hindi po, inakit daw po siya eh. Ayaw po sumama daw yung batang yun eh. Hindi po ako nagkatrabaho, sir ay. Dumating na lang po ako, sabi ng mga kapatid na sinama daw po sa sabungan na yun. 14 years old. Nawawala. Opo. Nadamay ito, sigurado. Lang po nagabuhay sa kanila eh. Balo na po ako. So sige po, mananawagan naman tayo uli doon sa may hawak dito.
Kawawa naman yung bata, dinamay. Di ba? Nag-aaral po. Bata pa ito, 14 years old, tapos idamay sa ganong problema. Sir Jerry naman po, hindi malaang natawag sa akin. Natawag kami, napagpatayan kami cellphone. Alam ko po, wala nga kayong pamasahe papunta dito. Cellphone pa kaya? Makabili kayo ng cellphone, kaya kawawa naman yung bata. Papabiya ako na pati po sir, yung mga anak ko maliliit pa. Lalakad po namin pupunta po sa mga asikaso namin ito. Sige po, ako po ikuan. I'm lost for words, ha? Sa Tagalog pa, ako'y nawawalan ng paano yung Tagalog yan? Basta I'm lost for words. Kung paano ko i-express yung aking pagdalamhati pagkawala ng anak mo. Sige lang po, ma'am. Mag-asal tayo. Ha? Kumsik, ikaw yung legal ni Juan? Cordial? Good afternoon, Mr. Chairman. I am Attorney Raven Abrenica, and I am representing Jerry Gurgel. Kaya nga, tanong kami kung anong itatanong namin sa iyo, wala ka mang alam. Anong knowledge mo doon sa activity ni Cordial? Your Honor, this representation, Pakitanggal. Your Honor, I was only engaged to signify Mr. Gurgel's intention to cooperate. Sandali na to. Out muna, sandali. Pag-administer mo na out. Dali lang. Tinggal lang natin. Okay, ganito po yan. Kailangan namin yung nirepresent mo para as a resource person. Baka inisip niya, suspect na kagad siya. Bakit abogado kagad pinadala niya dito sa hearing na ito? Resource person po siya. Kasi buhay pa siya ngayon? Yes, sir. He's still alive, sir. Buhay siya. Yes, sir. Pinadala ka niya dito. Yes, sir. Anong sabi niya? Bakit ayaw niya pupunta dito? Yes. To be frank with you, Mr. Chairman, he's not used with this kind of proceedings, and he would like to tell you, sir, that he will be available in the next scheduled hearing, Your Honor. Yun nga, ang problema nakabakasyon kami. Gusto ninyo, sige, extend ng hearing. Sige lang, for la patria ito. Magkakontak pa kami ng another hearing para mapagbigyan kayo yung kliyente mo. But anyway, may mahalaga ba siyang gusto iparating sa committee na ito? Para pakinggan ka namin dahil marami pa kaming kakusapin na resource persons. As per my client's instructions, Your Honor, he will be cooperating truthfully in order to shed light on this investigation, Your Honor. Okay. So siya ay financier nitong grupo na ito. For what have been conveyed to me by my client, Your Honor, he is the employer of this 5, Your Honor. When you say employer, ano palang trabaho niya? Ano palang negosyo niya? I believe he's maintaining a farm in Katanawan, Your Honor. A farm, a game farm. Game farm, manukan. May manukan siya. Yes, Your Honor. Itong 5 na ito, mga empleyado niya. I have to clarify with regards to that employer-employer relationship, Your Honor. Yun nga dapat pumunta siya dito para siyang tanungin namin. But anyway, Senator Tolentino. Kanina po meron dalawang magulang, si Mrs. Ramos at si Mrs. De Luna, na tumatawag lagi kayo na pinagbababaan ng telepono para tungkol sa anak nyo. Ito kaya yung boss niya, yung kliyente niya, yung nagbababa ng telepono? Yun ba yun? So, paano mo sasabi nagko-cooperate yung kliyente mo, itong tinatawagan itong mga magulang, ibinabagsakan ng telepono? Your Honor, that was the information given to me by my client. But now that I have heard their side, I will convey to him that we contact them immediately, Your Honor. Chairman, dahil sa sinabi niya, pwede kayang itong abogado, Panyero, i-dial mo yung number ng yung telepono ng kliyente mo at mamaya ipapakausap natin doon sa dalawang magulang. Kaya mong gawin yon?
maybe later, sir, we can arrange some kind of a meeting with them, Your Honor. Ayun po, pumapayag siya, Mr. Chairman, na tatawagan niya yung kliyente niya para makausap yung dalawang magulang dito na laging binabagsakan ng telepono. Yes, dapat gawin natin yun. Huwag mo masyado. Salamat. Huwag ka muna umalis. Dito ka lang muna, di-dispense ka muna namin, pero makatapos ng hearing, tawagan mo yung boss, yung kliyente mo para makausap yung dalawang magulang na matagal nang pinagbabagsakan ng telepono. Your Honor, I can also give them my personal contact number so that they can contact me directly, Your Honor. Nakabagsakan mo rin ng telepono. Hindi po mangyayari yun. Salamat. At may alam ka ba, during that day, yung nawala yung 5 na ito, yung boss mo ba, yung nirepresenta mo ngayon na boss na mga anak nila, panalo ba siya nung araw na yun? Sa sabong? Panalo siya? I'm not yet privy with that matter, Your Honor. Okay. Thank you. Salamat. Sir, we will, ma'am, maraming salamat sa iyong dalawa. Gila? Makikita rin natin yon. Kung hindi natin makikita yung mga anak ninyo dito sa lupa ngayon, makikita natin sila sa langit. Hopefully, makikita natin sila sa langit. Lahat naman tayo mamamatay. Lahat naman tayo pupunta sa ibang mundo. Kinikita natin sa langit pag hindi natin makita dito. Ha? So, daan lang kayo sa opisina mamaya. Bibigyan kayo ng pamasahe ng opisina ko. Thank you po. Maraming salamat. Yung, we'll proceed to kasi last meeting, ang PAGCOR ay umiiwas sa responsibilidad doon sa issue ng CCTV. Ito namang mga tatlong sabungan ng itong tatlong sabungan na kinukonsider natin na crime scene dahil doon sila last na nakita bago sila nawala yung mga inahanap natin mga missing persons. Itong tatlong sabungan na ito, gusto ko lang banggitin. Number 1, Manila Arena, New Panaderos Extension, Santa Ana, Manila. Number 2, United Association of Cockpit Owners and Operators of the Philippines, Incorporated, Barangay Palasan, Santa Cruz, Laguna. Royal Octodome Inc. Incorporated, Barangay Tangob, Lipa City, Batangas. Itong tatlong arena na ito ay wala talagang CCTV. At in-explain kanina ni Mr. Atong Ang na ongoing construction at saka yun, ongoing construction kaya walang CCTV nung hinahanap natin. Nung tinanong natin yung PAGCOR, sabi ng PAGCOR, hindi nila responsibilidad yung pag-enforce ng installation of CCTV because it belongs to the local government. Dahil ang local government per local government code are the ones issuing permits for cockfighting activities. So, ngayon, inibitahan natin yung anong tawag sa inyo, Sir Mr. Levy Pacundo? You are Bureau of Permits and Bureau of Permits po, sir. Bureau of Permits Yes, sir. ng Manila City Hall. Opo. So unang-una, tanungin kita, meron ba kayong city ordinance na nagre-require sa lahat ng mga business establishments na kailangang maglagay ng CCTV bago kayo ma-issue ng permit? It's actually a requirement po na kailangan po ang CCTV. But however, with the ease of doing business, we issue the permit and then we inspect. In the case of Manila Arena, ang Manila Arena po kasi is, yun po yung pangalan ng mismong site nung arena mismo. But the one running it po, ang lessor po niyan, is actually Star 8. Sila po ang Yes, it's acknowledged by meron po silang Lucky Star 8. CCTV, pero katulad po ng sinabi ni Sir Charlie kanina, hindi po yata sa lahat pa at that time. But this time, I think, sarado po kasi sila, sir, for the longest time during the pandemic. So, ngayon po, meron po silang CCTV, pero hindi po sa buong perimeter yan.
selective CCTV lang. Kung saan lang dapat gustong lagyan, doon lang. Yung hindi gusto lagyan, hindi lagyan. In-inspection mo man kaya? In-inspection mo? Hindi pa po sila na-inspect kasi nga po, sarado po yung site. Ngayon lang po yata sila nagkaroon. Wala po kasing activity na gano'n, sir. Paano nakapag-operate kung wala pang permit? Well, may permit po may permit po sila as a lessor. As a lessor? At saka, meron pong permit, 3 po ang permit nila as a lessor, as a business permit po. Yung business permit, na-issuehan nyo sila ng business permit. Meron po silang permit. So, sabi mo requirement before the issuance of business permit, yung installation ng CCTV. Yes, Did you inspect that? Hindi po, ang inspection po, sir, is after the fact. After? Because a permit, sir, is only a privilege. We can always cancel and revoke the permit. Now, however, yun po kasing pag-apply ngayon ng business permit is online. Lahat po siya kasi based on ease of doing business ay kinonsolidate na po lahat sa LGU. Pagkatapos po ay ini-inspect po sila after the fact. Ngayon po ay kaka-apply lang po ng mga business permit. In fact, ongoing hanggang March 31st ay in-extend po ang pag-apply ng mga business permit. So for 2022 ay meron po silang permit for admin office as a lessor po, at saka yung isa po ay voluntary association, at saka po yung tungkol sa mga events po. Kasi po yung pong ginagawa nila medyo naguguluhan lang tayo. Yes, sir. Can you cite to me that particular provision sa ease of doing business o sa ARTA, no? Yes po. Na nagsasabi na pwedeng i-waive yung mga requirements, i-issuehan nyo na ng business permit? Ano bang ganong provision? Ako author ng ARTA eh. Wala akong alam na ganon. Hindi naman po, sir. Yun po kasing sa CCTV mismo, sir. Yeah, CCTV is one of the requirements. Opo. Pero sabi mo, waive na muna yung pag-install ng CCTV dahil sa ease of doing business or ARTA, ini-issuehan nyo na ng permit. Anyway, pwede namang i-revoke anytime. Opo, Cite to me that po. particular, that specific provision that would allow that. Yun pong sa CCTV, sir, was not provided in the Wala nga. po. Wala po siya sa Pero na may city ordinance na kailangan may CCTV, hindi Yes ba? po, kailangan po O, saan tayo lulugar ngayon? Yun po kasi, sir, after the fact po yung ating inspection po niya. Yung una po kasi meron po siyang mga clearances coming from the building, coming from barangay. Yung po mga yun Still, I cannot reconcile. Meron kayong requirement before you issue the business permit. Opo. Hindi complied. I-issuean niya ng business permit, saka na yung compliance. That's what you're saying. Doon po sa ease of doing business, doon po Cite to me the dumarating specific yung provision inspection that po. would allow that. No po, not Walang CCTV provision po. nga eh. Opo, not the Precisely. CCTV po. So I cannot reconcile. Opo. Yun po kasing sa CCTV, sir, sa So maski ordinance sino, po siya. bibigyan niya ng business permit maski hindi pa complied. Ay, hindi po, sir. Hindi po siya. Ay, ganun sinasabi mo eh. Hindi po, sir. Wala pang CCTV, which is a requirement, pero binigyan nyo na ng business permit, saka na lang i-comply. Meron po sila, sir, CCTV, pero limited lang po yung CCTV, katulad po ng sinabi nila kanina. At Well, I'm not talking about whether sufficient or insufficient. The fact is, requirement yung CCTV. requirement po yan per Walang ordinance po. CCTV, in-issuean nyo ng permit. At saka na lang sabi mo, inspeksyonin. That's your statement. Opo, doon po sa, nakalagay din po sa Oh, permit. who's violating what? Who is violating what? Yun po kasi yung sa CCTV po, sir, hindi kasi siya masyado nakafocus doon sa ano eh. Yun doon po lang siya sa mga permits na Anyway, binibigay po. Mr. Chairman, magulo yung statement, mahirap intindihin. Opo. Yes, sir. Thank you very much.